Kawawa naman si Pastor Apollo Kibuloy. Huwag nyo naman siyang apihin. Ito nga ang naging pahayag ni Senador Jaime Marcos matapos may cite ng contempt itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa hindi niya pag-attend hearing dito sa Senado. Kahit na pinagsabihan at pinaratangan ng masasama si PBBM nitong si Pastor Apollo Kibuloy, ay awang-awa pa rin itong si Senador Jaime Marcos. Mas matimbang pala sa kanya itong si Pastor Apollo Kibuloy kaysa sa sarili niyang kapatid na si PBBM. Naawa siya kay Pastor Kibuloy, dito sa mga allegedly na naging biktima ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi ba siya naaawa? Sa bagay, sabi nga ni Senador Robin Padilla, demokrasya tayo karapatan namin yan dito sa Senado. Senador ka na nga maghahanap ka pa ng mga karapatan mo. Nasa sayo na ang lahat ng karapatan. Ikaw nga ang dapat na magbibigay ng hustisya dito sa mga tao. Dapat yung pantay-pantay, hindi yung may kinikilingan. Pakinggan muna natin yung mga naging paratang nitong si Pastor Apollo Kibuloy kay PBBM. Na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari to ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagsesex orgies kayo? Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga voodoo expert from Africa, pagkatapos mga witchcraft sa India, at ang inyong session Martes, at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswangin, i-witchcraft ako, Vice President Sara, at Pangulong Digong, at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, naging demons na kayo, nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawak ng aming pera ang hindi ninyo pinaghirapan. Appointed son of God ka, tapos ganyan ka kung magsalita. Tapos naniniwala ka sa kulam. Kung appointed son of God ka, hindi ka tatalaban ng kulam. Babayaan po natin ang ganitong mangyayari ng mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy. Gigipitin tayo with the connivance of our own President and First Lady and other members of the Congress. Ayan. Sa kabila ng mga paratang na yan ni Pastor Apollo Kibuloy dito kay PBBM, awang-awa pa nga itong si Senador Jaime Marcos. Pakinggan naman natin yung mga naging pahayag ni Senador Jaime. Si Presidente, siya na mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin. Ayan. Lungkot na lungkot daw siya sa nangyari kay Pastor Kibuloy. Awang-awa siya at mabait ito sa kanya. Ito pa. Parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, Senator Go, Senator Cynthia, ako, pero hindi pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes or 7 votes para ma-withdraw yung contempt order. Pero mulat sa poll, talagang tutol ako sa pag-i-issue ng subpoena.
Yung ibang akusasyon ay napakatagal na, ba't ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Kaya gusto natin bigyan siya ng pagkakataon, higit sa lahat. Ang pagkaintindi ko, meron na rin mga kaso na pinila sa korte. Kaya't siguro huminahon tayo at wag naman natin na inaapi yung tao. Wag naman daw nating inaapi itong si Pastor Apollo Kibuloy. Paano naman itong mga allegedly na naging biktima nito ni Pastor? Sana sa Senado pa lang ay patas na. Walang kinikilingan. Alam naman natin na malaki ang naitulong nitong si Pastor Apollo Kibuloy dito sa ilang mga senador. Kaya gano'n na lang kung tanawin nila ng utang na loob. For example, hindi si Pastor Apollo Kibuloy ang akusado dito sa usaping ito. For example, isa lang na pangkaraniwang mamamayan. Siguro matagal na itong nai-contempt at naikulong dyan sa Senado. At paano rin naman kung halimbawa itong mga allegedly na naging biktima ni Apollo Kibuloy ay ma-impluensyang tao rin at nakapagbigay din ng malaking tulong dito sa ilang mga senador. Gaganunin din kaya nila ito? Tama nga yung nasa kanta, ng hustisya ay para sa mayayaman lang. Muli ako si Mr. Seryoso. Thank you for watching and God bless.